Naku Mare, narinig mo na ba ang balita? Yung narinig ko bang usap-usapan na may aswang na nangunguha ng mga dalaga sa ating baryo? Ay, totoo ba yun? Ang tagal lang tahimik ang ating baryo dito sa Capiz para magkaroon ng ganitong pangyayari. Aba oo, totoo yun. Hindi ko lang nakausap ang pamilya dahil kinabukasan umalis na sila. Umalis na? Hindi hinahanap ang kinuhang anak nila. Nako, ay napaka-imposible namang gawin yun ng isang magulang. Ay yun nga din ang napansin ko. Pero nang may naaninag akong hayop na may mapupulang mata kagabi, grabe ang takot ko. Sinarado ko ang lahat ng pinto at bintana. Ay, Diyos ko! Kinakailangan na talaga nating mag-ingat. Maikli lang ang buhay ng tao. Minsan hindi din natin alam kung aabot tayo sa 60 anyos o mas matanda pa. May mga pagsubok sa buhay na pilit na nalalagay ang ating sarili sa bingit ng kamatayan. Ngunit kung ikaw ang makakaranas ng ganito, lalaban ka ba? O tatanggapin mo na lang ang iyong kahahantungan? I-comment niyo sa baba kung anong opinyon ninyo. At naiintriga ba kayo kung bakit nawawala ang mga dalaga sa baryo ng Capiz? Kung ganon, magpatuloy pa kayo sa pakikinig at subaybayan natin ang bagong kwento ng isang listener na naghatid ng sulat sa atin. Magandang araw, Sir Marvin. Ako po si Maya, ang matagal na ninyong tagapakinig sa channel. 70 years old na ako at hindi ko na din kaya magsulat ng mahaba, kaya ang pinasulat ko nito ay ang aking apo. Una, gusto ko munang magpasalamat sa pagtanggap ng aking liham. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang nangyari sa akin at sa kapatid ko noong mga bata pa kami. Ang mga araw na akala namin ay wala ng kasiyahan ang mabuhay. Tanging pagkapit lang sa isa't isa ang nagsisilbing lakas namin para magpatuloy. Gusto kong ibahagi itong aking kwento sa mga nakikinig, hindi lang para kilabutan sila, kundi para din magbigay ito ng aral. Nagsimula ang lahat noong nasa 20 anyos na kami ng kapatid kong si Pam. Ngunit nasa puder pa din kami ng aming malupit na tiyahin dahil wala kaming alam sa buhay sa labas. May mga tao talagang tulad namin. Iniisip namin kung impyerno na ang aming nararanasan sa aming malupit na tiyahin, paano pa kaya sa labas? Hoy! Magsigising na kayo! Hindi ko kayo pinapakain dito ng libre! May mga pera ba kayong pinatabi sa akin? Dalihan nyo! Ikaw, Pam, maglaba ka ng mga kumot at kurtina. At ikaw naman, Maya, mag-igib ka ng tubig. Ubos ng tubig natin. Opo, tiya. Lalabas na po. Kapag hindi ko pa kayo nakitang nakalabas at ginagawa ang mga inutos ko, buong araw kayong walang pagkain. Parang mas maaga tayong ginising ni tiya. Hindi pa nga sumisikat ang araw. Ang pangit na naman yata ng gising Ate Maya. Ang dami na naman niyang ipapalabang kumot at kurtina. Kakalaba ko lang ng isang araw Malapit na magpasko. May mga bisita na naman siyang paparating panigurado. Halika na. Baka maabutan pa tayo ni tiya dito sa loob ng kwarto. Walang nagawa ang kapatid ko kundi tumango. Siya si Pam, ang bunsong kapatid ko. Siya ang tanging kaagapay ko sa buhay at para sa akin kahit na napakasama ng mundo, basta palagi lang kaming nagtutulungan, gumagaan. Pagkalabas namin, pumunta kaagad ako sa kusina para kuhanin ng mga malalaking timba na may takip at agad na nagtungo sa igiban ng tubig. Dinig ko pa ang mga kuliglig habang naglalakad ako. Habang nasa daan, may nakita akong nakalabas na timba sa isang bahay at agad ko yung kinuha. Palihim akong nag-iigib ng tubig sa mga kapitbahay namin dahil gusto kong mag-ipon para sa ireregalo ko sa kapatid ko. Sa araw ng Pasko kasi ang kanyang kaarawan, wala akong inaksayang oras. Tinapos ko ang pag-iigib ko at pauwi na ako nang biglang nakaramdam ako ng parabang may sumusunod sa akin. Gusto kong lumingon pero hindi ko magawa dahil natatakot ako. Mas bumilis ang yabag na naririnig ko. Sa ilang taong nag-iigib ako ng ganitong oras,
Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong takot. Biglang naalala ko ang kwentong narinig ko sa isang matanda na mayroong mabangis na hayop na nagpapalaboy-laboy sa aming baryo. Dahil sa sobrang takot, agad tumakbo ako at iniwan ang timba na binubuhat ko. Pagkarating ko sa bahay, agad na bumungad sa akin si Tia Paula. Oh, nasaan ang inigib mong tubig? Kailangan ko dahil marami akong paggagamitan ngayon. May humahabol sa akin, Tia Paula. Nakakatakot sa labas. Anong humahabol? Nagdadahilan ka na naman para hindi mautusan? Kuhanin mong tubig! Pero, paano kung may mabangis na hayop, Tia? Eh ano naman gayon? Mas malaki ka kaysa sa kung anumang hayop na yan! Pwede po bang paabutin ko muna hanggang magliwanag? Dapat bingi ka ba, ha? Ang sabi ko, kailangan ko na kayo ng tubig, hindi ba? Tia, sasamahan ko na lang muna si ate. At sino nagsabi sa'yo na pumagitna ka sa usapan namin? May ibang utos ako sa'yo! Pero mas magiging madali pang pag-iigib kung may katulong si ate. Bumalik ka na doon! Wala kayong pagkain buong araw. Kung ayaw niyong palayasin ko kayo, bumalik kayo sa tinatrabaho niyo! Opo, Tia. Hindi na po mauulit. Hindi ko napigilang mapatungo at lumabas. Napatingin ako sa paligid at inalala ko ang sinabi ng aming nanay. Palagi lang namin siyang iisipin kung natatakot o nalulungkot kami. Maagang pumanaw si nanay dahil naaksidente siya noong nagtitinda siya ng kakanin sa daan. Walang nagbayad ng kasalanan at nakatakbo ang driver ng jeep. Simula noon, nanirahan na kami sa aming tiyahin dahil siya na lamang ang pamilya ni nanay. Nagkataong wala ding pamilya si Tia dahil ang pagkakaalam ko, nalulong sa bisyo si Tia kaya iniwan siya. Habang naglalakad, pinilit kong kinukurot ang sarili ko para mawala ang takot na nararamdaman ko. Ate Maya, ate. Teka, sino yun? Pam? Bakit ka lumabas? Baka mas pagalitin tayo ni Tia. Ayos lang. Pinagalitan naman na tayo, pareho pa din naman. Hindi niya tayo binibigyan ng pagkain kaya mas mabuting tuluyan ko na siyang hindi sundin. Saka ang bibigat ng nilabahan ko At isa pa, alam ko nakakatakot talaga at ayokong hindi kita sasamahan. Ikaw talaga. Halika nga dito. Siyempre, palagi kitang sasamahan ate. Nga pala, bakit ka natatakot? Anong nangyari? Kanina kasi parang may naririnig akong iyapak sa likod ko. Yung parang may sumusunod sa akin. Sumusunod? Tinignan mo ba kung sino? Hindi Pero parang hindi iyapak ng tao. Bigla ako na naman naalala yung mga sinasabi ng mga matatanda dito. Na mababangis na hayop kaya tumakbo ako. Yung sinabi nilang may kambing na kinain at parang pati lamang loob walang pinalampas? Oo, kaya talaga natakot ako. Ay, huwag kang mag-alala ate. Magtutulungan tayo kung anumang hayop yun. Salamat bunso Pero parang ayos naman na. Sumisikat ng araw At ayun, yun ang timba ko. Teka, bakit ang isang timba ay may dugo sa tubig? Hala! Ate! Kaninong dugo yan? Hindi ko din alam. Pero huwag kang mag-alala. Gising na mga tao ngayon. Kung may mananakit man sa atin, may tutulong. Ate, naninindig ang balahibo ko. Huwag mo nang tingnan. Sige na, bumalik ka na doon at maglaba. Pero ikaw, hindi ka ba magpapasama? Hindi na. Mas mapapagalitan lang tayo kung madatnan ka ni Tia na hindi naglalaba. At hayaan mo, pagkatapos kong mag-igib, tutulungan kita. Oh, sige. Basta mag-iingat ka ate ha? Oo, ikaw din. Sige na, mag-iigib ulit ako. Naghiwalay na kami ni Pam. Binuhos ko sa damuhan ang tubig na may dugo, saka hinugasan ng timba at nag-igib ulit ng tubig. Nang tumama ang sinag ng araw sa aking balat, mas unti-unting nawala ang aking kaba.
Nakita ko na ding lumabas na ang mga tao sa kanilang bahay. Alam kong wala ng kapahamakan. Pagkatapos kong umigib, dumiretso ako sa bahay at nadatnan ko si Tia na nasa kusina. Tahimik ko lang nilagay ang timba. Napansin kong tumingin lang sa akin si Tia Paula at hindi nagsalita. Napakunot noo ako dahil hindi ako sanay na hindi niya ako pinapagalitan, lalo na't sumikat na ang araw nang ibigay ko sa kanya ang tubig. Lihim na lang akong nagpasalamat at pumunta kay Pam para tulungan siya sa paglalaba. Pero pagdating ko doon, wala si Pam. Pumunta naman ako agad sa kusina at hinanap si Tia. Tia, nasan po si Pam? Nandot. Pinagbihis ko ng magandang damit. Ikaw nang magpatuloy sa ginagawa niyang paglalaba. Bakit po? May pupuntahan ba siya? May bisita ako at kailangan maging presentable siyang tingnan. Iabot mo nga yung mantika sa akin, Maya. Eto po. Alam mo, sa ilang taon ko kayong pinakain at pinatuloy sa bahay ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng labis na saya. Mababayaran na din ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Ay, magpatuloy ka na dyan sa paglalaba. Makikita mo na lang mamayang sinasabi ko. Oh, ano bang iniintay mo dyan? Lumabas ka na at baka tumaas na naman ang dugo ko sa'yo. Opo, Tia. Ano kayang ibig sabihin niyang bayad? Bakit parang kinakabahan ako? Teka nga, pupuntahan ko si Pam. Pam? Ate Maya? Pam? Teka, ba't nakakadena ang pinto? Ate! Tulungan mo ako! Kinalong ako ni Tia dito. Kinalong? Ano na naman bang gagawin niya? Hindi ko alam, ate. Naglalaba ako kanina nang hilahin niya ako punta sa kwartong ito at sinabing magbihis daw ako ng disente. Natatakot ako, ate. Parang may kakaiba siyang balak. Teka lang, bubuksan ko. Hindi ba't sinabi kong maglaba ka doon, Maya? Tia, bakit mo kinalong ang kapatid ko? Anong gagawin mo sa kanya? Wala kang pakialam sa gagawin ko sa inyo dahil pagmamay-ari ko kayo. Kung ayaw mo may masamang mangyari sa kapatid mo, sumunod ka sa mga utos ko. Tia, huwag mo pong sasaktan ang kapatid Wala ko. akong oras sa pagmamakaawa mo. Umalis ka sa kwartong yan at huwag kang lalapit hanggat hindi ko sinasabi. Pero natatakot po si Pam. Nawawala na ako ng pasensya, Maya. Opo, eto na po. Ate! Huwag mo akong iwan. Huwag kang mag-alala, babalik ako. Nandito lang ako. Wala akong nagawa kundi umalis at pumunta sa labas para ipagpatuloy ang paglalaba. Habang naglalaba, iniisip ko kung paano pupuntahan si Pam pero hindi na tinatanggal ni Tia Paula ang mata niya sa ginagawa ko. Parang alam na niyang may gusto akong gawin. Napatungo na lang ako habang nananalangin na walang gawing masama ang tiya ko sa kapatid ko. Dumating ang tanghali, pinatulong ako ni Tia sa paghahanda ng pagkain. Pagkatapos, walang emosyong binigay niya sa akin ang susi sa kwarto kung nasaan si Pam. Nabuhayan ako at agad na tinanggap yun at tumakbo papunta sa kapatid ko. Pam, nandito na ako. Ate! Akala ko buong araw kong nakakulong dito. Ang dilim. Walang bintana o kahit anong daan na pwede kong labasan. Shh! Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Oh, mukhang nandito ng bisita ko. Halika kayo, mga pamangkin ko. Pinapupunta kami ni Tia. Pero bakit? Noon palagi niya kaming pinatatago para hindi kami makita ng bisita. Pero ngayon... Magandang umaga, Don Obert. Masaya akong dumalaw kayo sa munting bahay ko. Magandang umaga. Pasok na po kayo, Don Obert. Kumuha ka ng abani kong pamaypay, Maya. Opo, Tia. Ang liit ng iyong bahay. Napakainit. Ay, nako. Wala pa kisa akong perang pampaayos ng bahay ko, pero sana maging komportable pa din kayo. Maya, nasa na? Eto na po, Tia. Eto, gamitin mo muna. Eto nga pala ang magkapatid. Eto si Pam.
ang bunso sa kanila. Ito naman si Maya, ang panganay. Pam, gusto ko siya. Walang problema. Mapapasayo siya. Anong ibig mong sabihin, Tia Paula? Itiko mo ang bibig mo, Maya. Kakaibang tingin niya sa akin, Ate Maya. Natatakot ako. Hawakan mo ang kamay ko. Huwag ka magkalala. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Malinis ba siya? Oo naman. Wala pang gumalaw sa kanya. Isa siyang berhen. Mabuti naman. May niluto pala kaming pagkain para sa'yo. Baka gusto mo kumain. Gusto kong magpahinga muna. Ah. May pwede ba akong matulugan dito? Napagod ako sa biyahe, lalo na't sa liblib na baryo kayo nakatira. Meron kaming kwarto. Dadalhin po kita doon. Siguraduhin mo munang hindi makakatakas ang dalagang yan sa kamay mo. Napatingin si Tia Paula kay Pam at agad na lumapit sa kapatid ko. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Pam at napansin ito ni Tia. Pinanliitan niya lang ako ng mata saka pilit kaming pinaghiwalay. Naiiyak akong nagmamakaawa kay Tia pero hindi niya ako pinakinggan. Tinulak niya ako kaya nabitawan ko si Pam at walang awang hinila papasok sa kwarto kung nasaan siya kanina. Napuno ng pagmamakaawa ang buong bahay pero wala ni isang pumunta para tulungan kami dahil wala ni isang gustong awayin si Tia lalo na't kinaiinisan siya ng marami. Napaluhod na lang ako sa labas ng kwarto kung nasaan si Pam at wala kaming nagawa kundi umiyak. Nanatili ako doon. Hindi ako nag-atubiling sundin ang mga utos ni Tia. Umaasa akong dahil sa pagmamatigas ko, hindi niya ibibigay ang kapatid ko sa matandang lalaking yun. Bigla kong naalala ang titig ng matanda sa kapatid ko. Parang uhaw. May binabalak na hindi maganda. Tumayo ka na dyan at kailangan mo pang maglinis. Tia, nagmamakaawa po ako. Huwag mo ibibigay ang kapatid ko. At bakit naman hindi? Magpasalamat ka't hindi ikaw ang pinili kong ibigay. At babayaran ako ng malaki ng lalaking yon. Kailangan ko din ng pera. Magtatrabaho po ako sa bayan. Lahat po ng pera ibibigay ko sa'yo. Huwag lang ang kapatid ko, Tia. Kaya ba na magiging trabaho mo ang bigyan ako ng malaking pera? Hindi! Kaya tumigil ka na sa kaiyak dyan! Tia, nagmamakaawa ako. Siya na lang yung pamilya. Wala akong pakialam! Ngayon lang kayo makakabayad sa lahat ng utang niyo sa akin! Kaya wag ka nang magmatigas! Sasagot pa sana ako nang biglang dumapo ang malakas na sampal ni Tia sa aking pisngi. Napahinto ako sa pagsasalita. Ramdam ko ang hapdi sa aking pisngi kasabay ng pagpatak ng aking luha. Napapikit ako bago tumingin ng seryoso kay Tia. Ininda ko lahat ang kanyang pagmamaltrato sa amin noon, pero iba na ngayon. Hindi ko hahayaang saktan nila ang kapatid ko. Nang makita ni Tia ang galit sa mata ko, nanlaki ang mata niya at agad kong nakita ang galit sa kanyang mga mata. Walang pasabing hinila niya ang buhok ko kaya napahiyaw ako sa sakit. Anong karapatan mo para tingnan ako ng masama, ha? Aray, Tia. Pinakain ko kayo! Dinamitan! Dito ang ibabalik mo sa akin? Wala kang utang na loob! Hindi, nasasaktan po ako. Tingnan ko lang kung hindi ka madala sa ginawa mo ngayon. Halika dito. Wala kang silbi! Ate! Ate! Ayos ka lang ba? Tumahimik ka! Kung ayaw mong buhusan ko ng pinakulang tubig ang kapatid mo! Ayos lang ako, Pang. Dito ka na babagay! Hindi kita palalabasin dito hanggat hindi ka natututo sa pagkakamali mo! Tia! Buksan mo po ang pinto! Huwag mo ibibigay sa matandang yun ang kapatid ko, Tia! Hindi mo ako mapipigilan! Dahil hindi ako yayaman kung palagi ko lang kayong palalamunin! Tia, wag! Nagmamakaawa ako!
Wala na akong narinig na ingay sa labas. Ilang beses kong pinilit na buksan ang pinto pero tulad sa ginawa niya kay Pam, nakakandado ang labas ng pinto. Naiiyak akong napaluhod habang pilit pa din akong nagmamakaawa kay Tia Paula. Halos kalahating oras na ang lumipas. Wala pa din akong narinig na ingay sa labas. Napaupo na lang ako sa gilid at tumingin sa butas ng kwarto. Walang bintana sa loob kaya hindi din ako makakalabas. Malapit nang sumapit ang gabi. Pilit akong naghahanap ng taong pwede kong mahingian ng tulong pero ang nakita ko ay isang matipunong lalaking kadadating lang. Sisigaw na sana ako para humingi ng tulong nang biglang nakita kong kasabay ng paglubog ng araw, naging matutulis ang kuko nito at naging kulay itim ang mga kamay. Nanlaki ang mata ko nang lumabas ang matandang lalaki at hinawakan ang balikat ng matipunong lalaki saka may binulong dito. Mabilis naman na kumilos ang lalaki pagkatapos at pumasok sa bahay. Agad akong nabahala. Ramdam ko ang panginginig ng mga tuhod ko. Tia Paula! May papasok na lalaki! Tia! Tumahimik ang babae ka! Kanina pa ako naririndi sa ingay mo! Tia, may papasok na lalaki! Matutulis ang kamay niya! Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya! Pero masama ang kutob ko! Anong lalaki? Hindi mo ko madadaan sa kasinungalingan mo, Maya! Halima! Ang kapatid ko! Tia, buksan mong pinto! Kailangan ako ng kapatid ko! Anong nangyayari? Oh, anong klaseng nilalang ang nasa harap ko? Oh! Anong nangyayari? May halimaw! Ang kapatid ko! Tulong! Ate Maya! Ate Maya, tulong! Huwag mo sasaktan ang kapatid ko! Ate! Pa! Huwag ka matakot! Ililigtas kita! Agad akong napatakbo sa butas at tumingin sa labas dahil narinig kong papalayo na ang sigaw ni Pam. Nakita kong buhat na parang sako si Pam. Pilit siyang nagpupumiglas sa hawak ng aswang. Nanlaki ang mata ko nang biglang ihampas ng halimaw ang ulo ni Pam sa sanga ng kahoy. Napahiyaw ako sa galit. Napatingala si Don Obert kung nasaan ako at bahagyang ngumisi. Nanginginig ang kalamnan ko habang nakatitig sa kanya na may pagbabanta. Biglang may lumabas sa likod niyang malaking pakpak. Lumipad siya tangay ang kapatid ko habang ako ay patuloy pa din sa pagsigaw. Lumabas na ang mga kapitbahay namin at pinuntahan kami. Maraming nakakita sa halimaw pero wala ni isang tumulong dahil sa takot. Paglabas ko ng kwarto, doon ko nakita si Tia Paula na duguan ang kanyang likod at may malaking kalmot. Hindi ako nakagalaw. Walang ibang nasa isip ko kundi ang kapatid ko. Dinala si Tia sa ospital pero nagpaiwan ako. May ibang nag-aalala sa sitwasyon ko. Nang umalis na sila, tumingin ako sa buong bahay. Nagkalat ang ibang mga gamit at may dugo pa sa sahig. Napaupo ako doon, binuhos ang lahat ng aking emosyon. Ramdam ko pa din ang panginginig ng aking tuhod. Gusto kong hanapin ang kapatid ko pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Inabutan na ako ng umaga, ngunit nakatulala pa din ako hanggang sa nahagip ng mata ko ang litrato naming dalawa ni Pam. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong hanapin ang kapatid ko. Pam, hintayin mo ako. Kung nasan ka man, hindi ako hihinto hanggat hindi kita kasamang umuwi. Kahit libutin ko pang buong bundok para hanapin ka. Pero kinakailangan ko muna maganda. Hindi ko kayang talunin ang mga aswang na iyon nang walang paghahanda. Meron ditong asin at bawang, kasera, tali at itong kutsilyo. Hindi ko alam kung paano ito gamitin. Pero para sa kapatid ko, mukhang nandito ng lahat ng kailangan ko.
Kabayan niyo po ako, Panginoon. Huwag mo pong hahayaang malagay sa kapahamakan ng kapatid ko. At ngayon, saan ako magsisimula? Teka, dito ko nakita ang papunta yung aswang. Pataas sa bundok, kahit saan pa kayo naroon. Hahanapin ko kayo at kukuhanin kong kapatid ko sa mga kamay ninyo. Maya? May tumatawag sa pangalan ko. Ikaw si Maya? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Huwag ka mag-alala. Wala akong gagawin sa'yo. May kailangan lang akong malaman. Hindi kita kilala. Pasensya na. May kailangan akong puntahan. Narinig ko ang usapan dito ng mga tao sa baryo tungkol sa nangyari sa kapatid mo. Tapos, anong gusto mong ipahiwatig? Gusto kong itanong sa'yo kung nakita mo ba kung saan sila nagtungo? Saan nagtungo ang... Saan pumunta ang mga aswang? Tanging ikaw lang nakaligtas sa pagsalakay nila sa inyo. At alam ko may ideya ka kung nasan sila. Hindi ko pa alam. Pero hahanapin ko sila. At ililigtas ko ang kapatid ko. Kung ganun, sasama ako. Sasama? Anong ibig mong sabihin? Sino ka? Kilala ka ba ng kapatid ko? Wala akong tiwala sa'yo. Wala kaming koneksyon ng kapatid mo. Dayuhan lang ako sa barangay na to. Anak ako ng retiradong general sa amin. Matagal ko na ding hinahanap ang kapatid ko. At sa lahat ng iniwan nilang bakas, dito ang panghuli. Sa bayan ng Capiz. Ang bayan kung saan ako pinanganak at lumaki. Teka, nakuha din ng mga aswang ang kapatid mo? Tama ka. 2 buwan nang nakakalipas. At hindi pa din ako humihinto sa pag-aanap. Naniniwala akong matatagpuan ko siya. Diyos ko, ang kapatid ko. Paano kung hindi ko na din siya mahanap? Malakas ang kutob kung hindi kalayuan ng lungga nila dito. Marami akong nakausap. Nasa 1 buwan, may nawawala ding mga dalaga. Hindi tulad sa aming baryo, na kapatid ko lang nawala. Hindi lang ito naibalita dahil sa takot. Kung kaya, umaalis na lang mga pamilya na nakakaranas ng ganitong pangyayari. At nananatili sa limot ang ginagawa ng mga halimaw na iyon. Ngunit hindi pa rin ako makapaniwala. Dating tahimik ang baryong to. Anong nangyari? At hindi nila naililigtas sa mga anak nila? Hindi natin sila masisisi kung yun ang kanilang desisyon. Ngunit tulad mo, desidido din akong mahanap ang kapatid ko. Pero bago ang lahat, paano mo nalaman ang pangalan ko? Tulad ng sinabi ko, usap-usapan kayo. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Eman. Nag-aral maging isang manunugis ng aswang. Ngunit tulad ng sinabi ko kanina, anak ako ng retiradong general. Bumalik ako dito sa liblib ng baryo ng Capiz para maghiganti sa mga aswang. Sa loob ng 2 buwan? Nananalaytay sa dugo ko ang pagiging malakas at talino ng aking ama. At isa pa, marami na akong napatay ng mga aswang sa loob ng 2 buwan dahil palagi akong pumupunta sa mga gubat para hanapin ang kapatid ko. Hindi ko naiwasang makasagupa ang ibang mga gutom na aswang. Kung ganon, maaari tayong magtulungan. Hindi kita responsibilidad, pero gagawin ko ang makakaya ko para tulungan ka. Wala akong sinabing gagawin kitang protection ko. Sinabi ko lang magtutulungan tayo. Dito ko nakita ang pumuntang 2 aswang. Tumango si Eman at sumunod sa akin. Habang naglalakad kami papasok, hindi ko maiwasang obserbahan siya. May dala siyang malaking bag na hindi ko alam kung anong mga laman. Kita din sa kanyang matipunong katawan ang kakayahan niyang makipaglaban. Hula ko nasa lagpas 20 na ang edad ni Eman. Biglang lumingon siya sa akin kaya napaiwas ako ng tingin at napakamot ng ulo. Bigla kong naramdamang huminto siya kaya lumingon ako para tingnan siyang sinusuri ang isang dahon. Lumapit ako sa kanya nang naiintriga. Anong tinitingnan mo? Ang laway sa dahong to, galing sa aswang. Ibig sabihin ba, malapit na tayo sa kanila? Hindi, pero pwede natin tong sundan para malaman kung saan sila nagpunta. Akala ko... sige, kung ganon, halika na. Ah!
Oh, mag-iingat ka. Munti ka nang matumba dahil sa malaking ugat ng puno. Salamat sa paghawak sa braso ko bago ako matisod. Tumingin ka kasi sa daan, hindi sa akin. Anong sa'yo? Hindi Oo na, sige na. Halika na't maabutan tayo ng gabi. Tumitingin lang ako sa'yo dahil may gusto akong tanungin. Ano yun? Bakit pa parang nawawala ka? Anong nawawala? Hindi kita maintindihan. Parang hindi mo alam kung anong hinahanap mo. Kung anong klaseng aswang. Hindi mo pa sila nakita nung kuhanin ng kapatid mo? Tama ka. Hindi ko nakita dahil wala ako dun sa bahay nung araw na yon. Umuwi na lang ako kinaumagahan galing sa trabaho ko. Nawala ng buhay ang mga magulang ko. Marami sa kapitbahay namin ang nagsabi na aswang sumalakay sa aming bahay. Sa una, hindi ako naniwala. Pero nang makita ko ang mga sugat na natamo ng magulang ko, alam kong hindi tao ang gumawa nun. Pinatay nila ang pamilya mo. Tulad ng pagtangkang pagpatay nila sa tiyahin ko. Hindi ko alam kung anong tunay na nangyari. Pero bago mangyari yon, kwento ni tata na may nakaaway siyang isang matandang lalaki sa palengke. Naalala ko pa nung sinabi ni tatay na nanindig ang balahibo niya nang makita niya ang mga nanilisik nitong mga mata. Hindi man ako sigurado pero alam kong konektado ang matandang lalaking yun sa mga aswang. O posibleng siya nga ang aswang. Alam mo, nagtataka din ako eh. Bakit ang ibang mga pamilya na umalis dito, tulad ng kinuwento mo, nakakaalis sa bari ng buhay? Pero ang mga magulang natin, hindi. Mukhang dahil sa parehong dahilan. May atraso ang tiyahin mo sa aswang. May posibilidad nga. Alam kong maikli ang pasensya ng tiyahin ko. At mukhang hindi niya nakilala na ang matandang pumunta sa amin kahapon ay ang nakaaway niya. Pero ang malaking tanong dito, bakit binuhay ka pa din ng aswang? Kung may atraso ang tiyahin mo sa kanya, pamilya ka pa din naman ng tiyahin mo, di ba? Natameme ako sa sinabi niya. Hindi pumasok sa isipan ko ang tanong na yun. Hindi din naman ako tahimik kagabi at alam kong naririnig nila ang sigaw ko pero hindi ako pinuntahan ng aswang. Bigla kong naalala ang ngisi sa akin ni Don Obert. Parang may gusto siyang ipahatid sa aking mensahe. Hindi ko napansin na napahinto na pala ako. Naramdaman ko na lang ang tapik sa akin ni Eman kaya gulat akong lumingon sa kanya. Hindi ko rin alam, Eman. Kung ano man yun, wala akong interes na malaman. Nagpapasalamat na lang ako na hindi nila ako ginalaw. Ang gusto ko lang ngayon ay sagipin ng kapatid ko. Teka, Dito ka lang sa likod ko. Medyo malalaki ang mga puno dito sa gubat, kaya hindi masyadong tumatagos ang araw. Bagay na nakakabinipisyo ang ibang mga aswang. anong gagawin natin? Kung kinakailangan, papatayin kong aswang o tayo ang magiging pagkain nun. Naririnig kong sumalapit ang kaluskos. Eman, teka, may kutsilyo ko. Aray! Ang buhok! Ang buhok ko, Maya! Pusa lang pala. Halos atakin ako sa puso nun ha. Ganon ka ba talaga matakot? Na ano? Nananabunot? Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Akala ko aswang ang susugod sa atin eh. Ayos lang. Halika na. Baka maabutan tayo ng gabi sa daan. Mas magandang makahanap tayo ng matutuluyan bago tayo ang maging hapunan ng aswang. Malayo pa kaya tayo? Malalaman natin yan mamayang gabi. Sa ngayon, ang mga nakikita ko lang ay laway ng aswang. At dito ang daan na tinuturo nito. Napatango na lang ako saka sumunod sa kanya. Habang nasa daan, hindi ko mapigilang mag-alala sa kalagayan ng kapatid ko. Kung si Eman ay inabot ng 2 buwan sa paghahanap, natatakot akong matagal din bago ko matagpuan ang kapatid ko. Ramdam ko ang pagod sa aking mga paa. Namamanhid na nga ito pero hindi ako nagreklamo. Sa tuwing nakakaramdam ako ng pagsuko, palagi kong nilalabas ang litrato namin ng kapatid ko. Inabot na kami ng hapon. Wala pa kaming kain ni Eman. Biglang huminto si Eman kaya nagtataka akong tumingin sa kanya. Nakatitig siya sa malayo at sinundan ko yun.
Isang maliit na kubo ang nakatayo dito sa gitna ng gubat. Lumingon sa akin si Eman. Hindi ko alam kung dapat ba nating pagkatiwalaan ang bahay na yan. Pero yan lang ang natatanging paraan para makaligtas tayo sa mga aswang. Sige, subukan nating alamin kung may naninirahan ba sa kubong iyan. Pero teka, magpapalipas tayo ng gabi sa bahay? Hindi ba't mas malalaman natin kung nasan ang kapatid ko? Kung susundan natin ang mga aswang? Wala akong sinabing magpapalipas tayo ng gabi. Pero kinakailangan lang nating maghanda. Kung maabutan tayo ng gabi dito sa labas at makikita tayo ng ilang mga aswang, hindi na natin magagawang sinasabi mong plano. Ayun, malinaw na sa akin. Sige, halika na. Teka lang, isa din pala sa dapat mong malaman. Hindi dapat tayo agad-agad maniniwala sa kahit anong bigay sa atin ng gubat. Anong ibig mong sabihin? Teka lang, wala na tayong oras pa para mag-usap. May nararamdaman akong presensya ng aswang. Kumawa ka sa akin. Diyos ko, tulungan mo kami. At sana maligtas namin ang mga kapatid namin. Nagpatangay ako kay Eman habang taimtim pa ding nananalangin. Ilang hakbang pa, nakapasok na kami sa kubo pero laking gulat ko ng saktong pagbitaw ni Eman sa kamay ko. Saktong may humila sa kanya palabas. Napasigaw ako kasabay ng pagsarado ng pinto. Biglang umilaw ang mga gasera kaya napaatras ako. Pilit kong binuksan ang pinto pero hindi ito bumubukas. Nagsimulang makaramdam ako ng kaba. Sisigaw na sana ako ng tulong kay Eman nang may naramdaman akong presensya ng tao sa loob. Napahawak ako sa aking bag na dala. Nagugutom na din ako eh. Sige po, maraming salamat po sa pagkain. Wag! Maya! Nakita ko na ang kapatid mo! Kasama ko na siya! Ang kapatid ko, si Pam! Oo! Nandito siya! Halika! Lumabas ka na at umuwi na kayo! Kailangan kong puntahan ang kapatid ko. Mas mahalaga ang kapatid ko kaysa sa pagkain. Pagkasabi ko noon, biglang bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Eman. Agad niya akong pinalabas at niyakap. Tinulak ko siya at hinanap ang kapatid ko. Tanging ang bumungad lang sa akin ay ang madilim na paligid. Nang hindi ko mahanap si Pam, lumingon ako kay Eman. Puno ng pag-asa ang aking mga mata. Nang makita ko siyang tumungo, doon ko nalaman na nagsinungaling lang siya.
Hindi niya ako pinakinggan. Hinila niya ako papasok at nagulat ako nang makitang wala na ang pagkain sa loob. Madilim na ang paligid at wala na din doon ang matanda. Naguguluhan akong tumingin kay Eman pero hindi niya muna ako sinagot. May narinig kaming kaluskos sa bandang likod namin kaya kaagad niyang sinarado ang pinto. Kinuha ko naman ang gaserang dala ko at sinindihan ito. Hinanda naman ni Eman ang kanyang kagamitan. Ano yung nakita ko kanina? Yung pagkain. Yun ang mga malignong kumukuha ng kaluluwa, Maya. Nasa bundok tayo kung saan mayroon ding mga tulad nila, maliban sa mga aswang. Inaalam nilang kahinaan mo, lalo na sa pagkain. At sa oras na mahulog ka sa bitag nila, kailanman hindi ka na makakawala sa kanilang ilusyon. Ilusyon lang ang lahat? Tama ka. Oh, eto. May dala akong tinapay at tubig. Sakto lang to sa ating dalawa. Alam ko nagugutom ka na din eh. Nakakahiya. Hindi na. Sige na, kumain ka na at kailangan natin ng lakas mamaya. Salamat. Pasensya na sa mga sinabi ko kanina. Hindi ko alam na ginawa mo lang yan para hindi ako manilang na maligno. Ayos lang. Naintindihan ko rin kung saan nagsisimula ang galit mo. Desidido akong iligtas ang kapatid ko, Eman. At nagagalit din ako sa sarili kung wala akong nagawa ng mga oras na yun kundi sumigaw. Wala kang kasalanan. Wala tayong kasalanan. Ginagawa natin ang lahat para sa pamilya natin. Salamat sa lahat, Eman. Kung wala ka, hindi ko alam kung makakatagal ako rito. Alam ko ang pakiramdam ng emosyon mo ngayon. Wala nga naman. Heto, kumain na muna tayo. Ngumiti ako at tumango. Agad akong kumain at doon ko mas naramdaman ang gutom. Inubos ko agad lahat ng tinapay. Bigla kong naalala ang kapatid ko. Hindi ko alam kung kumain na din ba siya o uminom man lang ng tubig. Habang inaalala ko ang kalagayan niya, mas nanunumbalik ang lakas ko. Kailangan kong maging matatag para sagipin siya. Nang matapos kong uminom ng tubig, lumingon ako kay Eman. Nakatingin siya sa isang litrato. Yan ang kapatid mo? Oo. Sana ayos lang siya kung nasan man siya ngayon. Sa susunod na buwan, kaarawan niya na. May nakahanda na akong regalo sa kanya. Naniniwala akong kasama din natin siya sa pag-uwi. Hindi tayo ihinto hanggang hindi natin siya naililigtas. Salamat din sa iyo, Maya. Saan? Wala nga akong naitutulong sa iyo eh. Ako pa nga ang mukhang pabigat eh. Binibigyan mo ako ng lakas na lumaban. Na manatiling panghawakan na buhay pa ang kapatid ko. Buhay pa siya, Eman. Magsasama kayo sa kaarawan niya. Kanina pala. Anong nangyari sa iyo? Kanina? Noong parang may humila sa iyo palabas. Hindi ko din alam. Akala ko aswang pero pagkalabas ko lang dito, wala akong nakita sa likod. Doon ko napagtantong mukhang ang maligno ang may gawa nun. Akala ko aswang. Mukhang ngayon pa lang, Ha? may naamoy na akong masangsang na dugo. Mukhang may isang aswang na umiikot sa kubong to. Teka, eto, Ano itong bote? may banal na tubig yan. Binigay sa akin noon nang nakilala ko ding isang manunugis ng aswang. Tinutulungan tayo niyan para hindi ka agad maamoy ng mga aswang. Para hindi tayo agad matunton ng mga aswang. Naglagay ako ng likido sa aking kamay at pinahid ito sa aking buong katawan. Pinakiramdaman ko ang paligid pero wala akong naaamoy o naririnig sa labas. Dahan-dahang tumayo si Eman at tumingin sa labas. Unti-unti na akong nakakaramdam ng panlalamig sa katawan. Sinasabayan pa ng pangangamba. Hindi nagtagal, tumabi na ulit sa akin si Eman. Tumingin ako sa kanya at naghihintay sa sasabihin niya. Sinenyasan niya akong tumahimik at halos mapalundag ako sa kaba nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang aswang.
Nanlaki ang mata ko. Tumingin ako kay Eman. Sinenyasan niya pa din akong tumahimik at tinuro niya ang kanyang dalawang mata at sa aswang. Lumingon ako sa aswang at nakita kong may dalawang kahoy na nakatusok sa mga mata nito. At bulag pala ito. Ang katawan nito'y naaagnas na't naaamoy ko na din ang sinasabi ni Eman kanina. Napalunok ako at pinilit na hindi gumalaw. Gamit ang isang kamay, pinatay ni Eman ang gasera kaya naging madilim ang paligid at tanging ang buwan ang nagsilbing ilaw. Nang walang maramdamang tao ang aswang, dahan-dahan itong lumabas. Aka- Tatayo pa lang kami ni Eman nang may marinig kaming ingay ng pusa. Agad na naging alerto ang aswang at lumabas ng kubo. Mabilis na sinundan namin ang aswang at nakita namin na hinabol nito ang pusa hanggang makain ito. Nakaramdam ako ng awa sa pusa, lalo na't wala itong ideya sa nangyayari sa kanyang paligid. Yumuko kami ni Eman at hinintay na matapos sa pagkain ang aswang. Rinig ko ang nakakadiring pagnguya ng aswang at mas lalo akong nababahala para sa kaligtasan ng kapatid ko. Nang matapos na ito kumain, dahan-dahan itong naglakad paalis at sinenyasan ako ni Eman na sundan namin ang aswang. Tumango ako at buong ingat kaming sumunod. Hindi ko alam kung nakailang pigil hininga ang ginawa ko, lalo na kapag lumilingon sa kinatatayuan namin ang aswang. Hindi nagtagal, biglang may nakita kaming ilaw galing sa apoy sa hindi kalayuan. Huminto na kami sa pagsunod ni Eman at sinundan ng tingin ang aswang na pumapasok sa kanilang lungga. Agad na nabuhayan ang loob ko nang malaman na nandito na kami kung saan dinala ang kapatid ko.
Mas lalong kumulo ang dugo ko. Hindi na ako naghintay pa. Sumugod ako kay Obert. Agad namang may naunang 2 aswang kaya agad akong napahinto. Doon palang pumasok ang lahat ng takot sa kalamnan ko. Nakita ko sa mga mata ng aswang ang labis na pagkagutom habang nakatitig sa akin. Napaatras ako at narinig ko ang matinis na tawa ni Obert. Nakakailang hakbang pa lang ako nang biglang pumagitna sa amin si Eman at nilatigo niya ang 2 mga aswang. Agad namang napahiyaw ang mga ito. Nakita ko kung paano tinusok ni Eman ang isa sa bandang puso ng matulis na kahoy at ang isa naman ay sinabuyan ng asin. Habang nakikipaglaban siya, hindi ko mapigilang mamangha. Nang mapatumba niya ang 2 aswang, lumingon siya at nanlaki ang kanyang mga mata. Doon ko lang naramdaman ang presensya ng isa pang aswang sa likod ko. Tanging ang sigaw lang ni Eman ang narinig ko bago ko naramdaman ang masakit na pagpalo ng aswang sa likod ko. Napadapa ako sa damuhan at pinilit na gumapang papalayo, pero unti-unting nandilim ang aking paningin. Sa malayo, nakita ko si Eman na pilit na kinakalaban ang mga aswang, pero sa huli, nahuli din siya ng mga ito. Unti-unti akong nawala ng malay. Nagising ako nang maramdaman ko ang mainit na paligid. Nanlalabo ang paningin kong sinuri kung nasaan ako at nagulat ako nang nakatali ako sa ere at sa baba ay may malaking apoy. Nahagip ng mata ko si Obert na anyong tao pa din habang kumakain ng laman ng tao. Pakawalan niyo ako! Gising ka na pala. Walang iya ka. Nasaan ang kapatid ko? Pakawalan mo ako! Pakawalaan. Pagkatapos mong maglakas loob na pumunta dito, akala mo papakawalan na lang kita agad? Nasaan ang kapatid ko? Ang kapatid mo pa din? Hindi magtatagal. Mamamatay ka rin naman. Bakit mo pa siya hahanapin? Hindi ako mamamatay. Pareho kami lalabas dito ng buhay. Talaga? Ang lakas din ng spirito mo, Maya. Ang tanga din! Isinusumpa ko! Ngayong araw din ang pagbagsak mo! Ay, natatakot na ako. Man! Oh, Man! ang kaibigan mo pala. Mukhang nangihina na. Pinaglaruan kasi ng mga kalahi ko. Nandito lang siya sa baba. Kasi mamaya, siya naman ang papalit sa'yo. Hindi ako susuko ng basta-basta. Hindi lalo na't nandyan ang kapatid ko. Hindi ko hahayaang saktan niyo siya. Ang kapatid mo? Mamamatay na din siya mamayang gabi. Hinihintay lang naming sumapit ang kabilugan ng buwan at lahat ng mga dalagang kinuha namin ay ikakasal at kakainin ng mga binatang aswang. Hindi! Huwag mong idamay ang kapatid ko. Nagmamakaawa ako. Papatayin? Kasal? Tama ka dyan, iho. Nagbibigay ng lakas sa mga binatang aswang ang katawan ng mga dalaga. Ang kapatid ko, 2 buwan ng... 2 buwan? Matagal ng patay ang kapatid mo. Ano? Hindi. Hindi niyo yun ginawa sa kapatid ko. Total, mamamatay na din naman kayo. Sasabihin ko na lang, ang kasalang ginagawa namin ay upang mas maging malakas ang aming lahi. Kinakailangan wala pang nakakagalaw sa mga dalagang aming ipapakasal sa mga binatang aswang. At sa oras na dumating ang kabilugan ng buwan, isinasagawa na namin ang ritual at wala ni isang natitirang buhay. Hindi. Ang kapatid ko. Sam. Walang iya kayo. Sam, patawarin mo ako. Huli na ako. Hindi ko kayang tingnan ang kalagayan ninyong dalawa. Ikaw, bantayan mo silang dalawa.
Bago tuluyang umalis si Obert, lumapit siya sa binata at mukhang may binulong kay Eman. Ngumiti ang matanda bago naglakad palabas. Tumingin ako sa taas at napansin ko sa butas na umaga na. Alam kong kung gusto naming makatakas, ngayon ang magandang oras. Tumingin ako kay Eman na hindi gumagalaw. Nakaramdam ako ng pananakit ng dibdib dahil sa sinapit ng kapatid niya. Hindi ko alam kung paano siya kukumbensihing lumaban, pero ang tanging nasa isip ko lang ay makaalis sa pinagtatalian ko o maluluto ako bago pa man sumapit ang gabi. Tumingin ako sa tali kung nasaan ako. 2 tali ang nakatali sa katawan ko. At kung ang isa ang puputulin ko, makakaligtas ako. Dahan-dahan kong inabot ang bulsa ko sa likod dahil doon ko tinago ang maliit na kutsilyong dala ko. Nahihirapan man ako, hindi ako sumuko. Sa wakas nakuha ko na ito at napatingin kay Eman at nagulat ako nang makitang mula sa taas, nakikita ko ang ginagawa niyang pagputol din ng tali sa kamay niya. Nilingon ko ang aswang at nakita kong mukhang napapansin ito ang ginagawa ni Eman. Naramdaman naman ng binata ang aswang, pero bago pa man ito makalapit, gamit ang upuang nasa tabi niya, hinampas niya ang aswang dahilan para mapaluhod ito. Dahil sa awayan sa baba, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Gamit ang buong lakas ko, pinutol ko ang isang tali at ilang sandali lang, naputol na ito at wala akong nagawa kundi napahiyaw na lang kasabay ng pagbagsak ko sa baba. Aray! Ang likod ko! Paya, magtago ka doon. Ang aswang! Papalapit sa akin! Hindi pa ako makakalaban dahil may tali pang aking mga kamay! Ako nang bahala dito. Magtago ka doon. Maraming salamat, Eman. Matanggal ka ng tali ka! Ayan! Sa wakas! Eman! Diyos ko! Nahuli siya ng aswang! Teka, anong pwede kong gawin? Kailangan ko siya tulungan! Ayun, may matulis sa bakal. Eman! Pagbilang ko ng 3, iharap mo ang aswang sa akin! 1, 2, 3! Nagawa ko! Nagsaksak ko sa puso ang aswang! Patay na ito! Maraming salamat sa pagtulong sa akin, Maya. Walang anuman. Kung hindi din dahil sa iyo, hindi ko din alam kung paano ako mabubuhay. Hanggang ngayon kung hindi ka tumulong. Ang kapatid ko, siya ang dahilan kung bakit ako tumagal hanggang ngayon. Kung bakit ako kumakapit na mabuhay. Patawad. Hindi ko alam kung anong masasabi o magagawa ko para mawala ang bigat ng pakiramdam mo. Wala kang dapat na ihingi ng tawad. Iba ang kailangan na manghingi ng tawad. Iba ang kailangan na magbayad. Anong plano mo? Ang pagbayarin sila sa ginawa nila sa kapatid ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakamit ang hustisya para sa pamilya ko. Tutulong ako. Magkasama tayong haharapin silang lahat. At ililigtas natin ang lahat ng mga dalagang nangangailangan ng tulong. Huwag ka mag-alala, Maya. Gagawin ko ang lahat para gawin ang matagal ko ng dapat na ginawa. Ililigtas natin ang kapatid mo at ang ibang mga babae. Napakabuti ng puso mo, Eman. Ginagawa ko to dahil alam kong kahit ang kapatid ko, ito ang gagawin kung ako man ang nasa kapahamakan. Bahagya akong ngumiti. Alam kong kahit positibo ang mga sinasabi ni Eman, ramdam ko pa din ang sakit ng kanyang nararamdaman dahil sa sinapit ng kanyang kapatid. Bigla kong naalala si Pam sa sinabi ni Eman. Magkatulad sila. Alam kong kung ako ang nasa kapahamakan, ililigtas niya din ako tulad ng ginagawa ko. Sinundan ko ng tingin si Eman habang kumukuha ng mga gamit panlaban sa mga aswang. Lumingon naman siya sa akin at bahagyang tumango. Tumango ako pabalik at kumuha din ng matulis na bakal. Lumingon ako sa patay na aswang na unti-unting natutunaw. Dahan-dahan kaming pumunta sa pinto para lumabas. Biglang huminto si Eman kaya napahinto din ako.
Tumango si Eman at patuloy lang kami sa pagmamasid. Mukhang hindi nila inaasahan na pupuntahan namin ang mga dalaga dahil walang dumadaan dito maliban sa amin. Biglang napahinto si Eman. Ramdam ko ang lakas ng tibok ng puso ko habang pinapakiramdaman ng paligid. Biglang nakarinig ako ng iyakan ng mga babae. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso ko, lalo na't naririnig ko ang iyak ni Pam. Gusto kong sumigaw at sabihin sa kapatid kong nandito ako para iligtas siya, pero pinigilan ko ang sarili ko. Lumingon sa akin si Eman. Maya, masyadong marami. Nagpatangay ako kay Eman habang hindi pa din nawawala sa pandinig ko ang iyak ni Pam. Nang makakita kami ng liwanag, alam namin yun na ang lagusan palabas. Mas bumilis ang aming kilos at ilang sandali lang, sinira ni Eman ang pinto, pero bago pa man ako makalabas, naramdaman kong may humawak sa aking kamay. Nanlaki ang mata ko nang biglang nakita kong kapatid ko ang humahawak sa akin. Buong lakas kong hinila palabas ang nagbalat kayong kapatid ko. Isang matinis na sigaw ang pumalibot sa buong paligid habang tinitingnan namin ang aswang na unti-unting bumabalik sa sariling anyo habang natutunaw sa araw. Halos mapaupo ako sa nakita ko. Sa loob, nakita ko ang nanlilisik na mga mata ni Obert at katabi nito ang lalaking kasama niya noong gabing yun. Bago pa man ako makapagsalita, hinila na ako ni Eman palabas at papasok sa gubat. Huminto na lang kami nang napadaan kami sa isang parte ng gubat kung saan mas tumatagos ang sinag ng araw. Salamat sa paniniwala ulit sa akin. Niligtas mo ulit ako. Salamat din. Ano nang gagawin natin? Sa ngayon, kailangan na muna natin maghanda para sa pagsugod. Wala tayong dapat sayangin na oras, Eman. Alam na ni Obert na lumabas tayo. At hindi ko alam kung pinag-iinitan niya ng kapatid ko o ano. Maya, huminahon ka. Hindi ko kayang huminahon dahil mawawalan ako ng pamilya. Ako din, Maya. Wala na din akong pamilya. At pilit kong nilalabanan ang sarili ko na maging matatag para maghiganti para sa kanila. Hindi lang ikaw, Maya. Ako.
Ako na lang natitira. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi ko kayang mawala ang kapatid ko. Kung naniniwala ka sa kakayahan ko, pagkatiwalaan mo ko. Kung hindi, wala na akong magagawa. Gagawin kong lahat. Pati buhay ko kaya kong ibuhis para sa hustisya. Tumalikod siya at naglakad papalayo sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko siya ngayon kayang kaawaan dahil mas inaalala ko ang kapatid ko. Wala din akong kasiguraduhan na kaya niya kaming iligtas dahil wala na siyang ibang rason para iligtas ang iba, lalo na't patay na ang kapatid niya. Napakagatlabi ako at naghanap na maaari kong gamitin, pero tanging ang bakal na nasa kamay ko ang inaasahan ko. Wala akong alam sa mga aswang o mga paraan ng pagtugis dito. Napaluhod na lang ako sa damuhan at napaiyak. Ilang sandali lang, may naramdaman akong kamay sa balikat ko. Tumingala ako at nakita ko si Eman. Alam kong hindi mo ako kayang pagkatiwalaan sa pagligtas sa kapatid mo. At tama ka nga doon. Mas uunahin ko ang gusto kong mangyari kaysa sa pagligtas sa kapatid mo o sa ibang mga babae. At bakit mo ako binalikan? Para ba sabihin niya sa akin? Hindi. Para gawin to. Ano? Bakit mo ko tinatali? Eman, bitawan mo ako! Ito lang ang tanging paraan para matuloy ang plano ko, Maya. Patawad. Ano ba? Alisin mo tong tali sa katawan ko, Eman! Nahihibang ka na ba? Oo, nahihibang na ako. At alam ko sa sarili ko, kung nagsisinungaling lang ako, kung sasabihin kong kaya kong tumulong sa inyo habang ako ay may iwan na wala. Eman, huwag mong gawin to! Gagawin kitang pain, Maya. Ikaw ang magiging dahilan kung bakit silang lalapit sa akin. Ikaw ang magiging susi ko para magawa ko ang plano ko. Eman, hindi ka ganyang klaseng tao. Mabait ka. Hindi mo ko kilala. Lahat ginagawa ko para mailigtas ang kapatid ko, kahit pa ibuwis ko ang buhay ko. Pero ngayong wala na siya, wala nang rason. Hindi, galit ka lang. Huwag mo sa akin gawin to. Sa lahat ng mga inosenteng babae. Galit na galit ako, peste! Hanggang sa puntong hinihiling ko na lang na maging pareho tayo ng pinagdaraanan. Mas lalo akong napaiyak sa sinabi niya. Hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Masyado na akong nanghihina sa lahat ng nangyayari. Gusto kong lumaban pero hindi ko din maiwasang hindi maramdaman ang bigat na dinadala ni Eman ngayon. Napatungo ako at hindi na nagsalita. Hinayaan ko na lang siyang itali ako ng mas mahigpit at kuhain ang mga nakatagong patalim sa bulsa ko. Pero kahit ganito, hindi pa rin ako huminto sa paghahanap ng paraan para makatakas sa kanya. Kung ito lang din ang gagawin mo sa akin, pwede bang ikwento ko muna sa iyong buhay namin ng kapatid ko? Wala nang silbi ang pagpapaawa mo sa akin, Maya. Buo ng desisyon ko. Dahil sa mga sinabi mo, mas natauhan ako. Alam mo bang, nung mga bata pa lang kami na ang pinakamaswerte sa buong mundo. Ang mga magulang namin hindi nag-aaway. Inaalagaan kami ng maayos. Itigil mo na yan, Maya. Pero hindi ko alam na sa loob ng 14 na taon, mahihiwalay kami sa mga magulang namin. Namatay sila dahil sa isang aksidente. Naiwan kaming dalawa ng kapatid ko. Pilit kong tinatanong sa Panginoon kung bakit niya ito hinayaang mangyari sa amin. Ngunit alam mo ba ang palagi niyang sagot sa amin? Ang nagpaparamdam na malakas kami kaysa sa inaasahan namin. Dahil mga wala kaming pinag-aralan, walang kaalaman sa pamumuhay sa labas, kinakailangan naming makituloy kay Tia. Ang kinatatakutan kong nag-iisang pamilya ni Mama. Ang pamilya ni Papa, matagal nang wala sa mundo. At hindi nga ako nagkamali. Para kaming nakatira sa impyerno. May mga pagkakataong gusto na naming sumuko ng kapatid ko pero ginawa naming lakas ang isa't isa para patuloy na mabuhay.
Patuloy na lumaban. Kaya hindi ko kaya mawala yung kapatid ko, Eman. Sinabi ko nang tumigil ka na. Hindi ko kailangan ng walang kwenta mong kwento. Pareho tayong nawala ng pamilya at wala akong panahon para pakiramdaman ng sakit na dinadala mo. Tama ka nga, Eman. Hindi ka tulad ng inaasahan ko. Pero kahit anong gawin mo sa akin, hindi ako susuko. Hanggat hindi ko na ililigtas ang kapatid ko. Dito kita itatali at hihintayin ko ang gabi. Sana hindi ka magsisi sa ginagawa mo ngayon, Eman. Tumingin lang siya sa akin at hindi na nagsalita. Binuhat niya ako at tinali sa puno. Sinubukan kong lumaban pero walang silbi ang lakas ko. Napatingala na lang ako at taimtim na nanalangin. Pagkatapos niya akong itali, lumayo na siya sa akin at nakita kong may kakaiba siyang ginagawa. Pinalibutan niya ng dahon ang puno kung saan ako nakatali. Sinundan ko lang siya ng tingin. May nakita akong tinanggal niyang mga tuyong dahon at kinuha niya ang baril. Nagulat ako dahil meron pala siyang tinago sa lugar na ito. Nilibot ko ng tingin ang paligid at doon ko lang napansin na ito ang eksaktong lugar kung saan kami nahuli ni Obert kagabi. Tumingin lang sa akin si Eman saka nilagay sa gilid ng kanyang short ang baril. Dumating ang hapon. Gutom ako at nag-aalala sa kapatid ko pero pinanghahawakan ko pa din ang paniniwalang buhay pa siya. Nang matapos na si Eman sa ginagawa niya, bigla siyang nawala at ilang minuto lang bigla siyang lumabas na may dalang patay na baboy ramo. Anong gagawin mo? Kailangan na mahanap ka nila kaagad. Talaga bang kailangan mong umabot sa ganito, Eman? Tulad ng sinabi ko, hindi na magbabago ang desisyon ko, Maya. Kung ganun, hindi kita mapipigilan. Hindi ko rin mababagong isip mo. Pwede ba akong tumulong sa plano mo? Ano bang ibig mong sabihin? Tutulong ako, Eman. Kung kailangan mo din naman ako bilang pain. Sa huli, pareho lang tayo ng gustong gawin. Ang magiganti. Hindi na. Kaya mo sila kaya lahat, Eman. Kung ibubuhis mo lang lahat ang buhay mo, hayaan mong mangyari yan na naaayon sa plano mo. Kung ganun, anong gusto mong itulong sa akin? Lahat ng pwede kong itulong. Kailangan mong siguraduhin lahat ng nasa plano ko ay mangyayari ngayon. Teka, ano yung naririnig kong paparating? Teka, nasan sa Eman? May naririnig din akong pagaspas ng pakpak. Diyos ko, mukhang alam ko kung sinong paparating. Si Obert! Sa wakas, nahanap din kita. Hindi ka na makakatakas sa akin. Papatayin na ba natin siya? Hindi maaari. Siya ang huling alay. Nasaan ang kapatid ko? Ang kapatid mo? Kung hindi ka tumakas, hindi mahihirapan ang kapatid mo ngayon. Anong ginawa mo sa kanya? Malalaman mo mamaya. Kung may ginawa kang masama sa kanya, hindi kita mapapatawad. Hindi ko kailangan yan. Kalagan mo na ito sa kanyang pagkakatali, Tony. Mukhang pati ang pinagkakatiwalaan mong lalaki. Sa huli, tatalikuran ka pa rin niya. Alam mo ba kung ano ang sinabi ko sa kanya nung palabas na ako? Na malaman niya kung nasaan ang katawan ng kapatid niya? Ay gagawin niya ito sa'yo? Plano ninyo ito lahat? Ang taga mo kasi! Pero alam mo ba, wala na ang mga labi ng kapatid ng lalaking yon. Dahil kailanman, wala kaming itinitira. Napakawalang hiya niyo talaga! Bitawan mo ako! Tumahimik ka! Ano ang naamoy ko, Tony? Napalingon ako sa paligid at nakita ko si Emma na nagtatago sa dilim. Ang mga dahon na nakapalibot sa akin kanina ay unti-unting umusok. Napatabo ng muka si Obert at lumayo din sa akin si Tony. Doon nila nalaman na nahulog din sila sa isang patibong. Hinanap ni Obert si Eman pero bago pa yun mangyari, lumabas sa pinagtataguan si Eman
at walang pag-aalinlangang binaon ang napakahabang matulis na kahoy sa katawan ng kanang pakpak ni Obert. Tony! Ha! Ang anak ko! Anak mo? Hayaan mo akong gawin ang ginawa mo sa pamilya ko sa anak mo! Ano itong usok na ito? Naghihina ang katawan ko! Ito ang tinuro sa akin ng maraming albularyong nakatagpo ko dahil sa paghahanap sa inyo. Daon ng sambong na pinatakan ng banal na tubig at kandila. At ngayon, sa wakas, hindi ka na makakawala sa mga kamay ko. Bitawan mo ang anak ko! Eman, maabot ka ng matutulis niyang pakpak! Pagbabayaran ninyo ang ginagawa ninyo sa akin! Ako ang namumuno sa mga aswang! At kaya ko silang papuntahin ngayon din! Hindi, Ama. Hindi maaari. Kailanman, hindi maaaring mapakita ng kahinaan ang namumuno sa ating lahi. Dahil kung mangyari yon, mawawalan ka ng kapangyarihang makontrol ang iba. Hindi ko kayang pabayaan ka, anak. Hindi ako mamamatay. Hindi. Nanlaki ang mata ko nang biglang tumayo si Tony kasabay ng paglayo ni Eman sa kanya. Malakas na sumigaw ang halimaw at pumunta sa umuusok na mga dahon. Balak na sana niya itong patayin nang hinampas siya ng latigo ni Eman. Napaluhod ang aswang sa ginawa ni Eman. Gusto kong tumulong pero masyadong mahigpit ang tali sa kamay ko. Nang tuluyang mapahiga ang aswang sa ginawa ni Tony, lumingon si Eman kay Obert at nakita itong nanghihina na din. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang tanging nasa isip ko lang ay ito na ang malaking pagkakataon para sagipin ang kapatid ko. Biglang tumingin sa akin si Eman at lumapit. May dala siyang kutsilyo. Napalunok ako. Hindi ko mabasa ang nasa isip niya. Biglang hinawakan niya ang kamay ko at sa isang pitik lang, lumuwag ang tali sa katawan ko. Hindi siya nagsalita. Tumalikod lang siya at tiningnan ang dalawang aswang. Alam kong pinakawalan niya ako kaya walang pag-aalinlangang tumakbo papunta sa lungga ng mga aswang. Pagdating ko doon, ang mga aswang ay nagkumpulan na sa gitna ng may malaking apoy. Wala pa akong nakitang mga dalaga sa labas. Maingat akong pumasok sa lungga nila at pumunta sa daan kung saan nakakulong ang mga dalaga. Walang mga aswang sa dinadaanan ko at laking pasasalamat ko ito. Biglang nakita ko ang pamilyar na pinto. Hindi na ako nagdalawang isip, agad ko yung binuksan at nakita ko ang siyam na dalagang takot nang makita ako. Ligtas na kayo! Lalabas na tayo! Dalian niyo! Nasaan ang kapatid ko? Si Pam! Teka, nakita mo ba si Pam? Hindi. Nasaan siya? Doon kayo dumaan sa daan yun. Huwag kayong ihinto hanggat hindi nyo nadadatnan ng lugar na may maraming bahay. Pam! Pam! Nasaan ang kapatid ko? Saan nila? Sa wakas, naabutan din kita. Hindi ka papatay! Akala mo ba matatalo kami ng lalaking yon? Ngunit sinaksakan niya. Hindi kami ang nilalang na dapat ninyong malitin. Matagal naming binuo itong bago naming tahanan dito. At sisirain lang ng mga tulad ninyong mangmang na tao. Humanda kayo! Nasaan ang kapatid ko? Ang babaeng yon? Sa tingin mo ba, bakit kami nagkukumpulan na makalay namin sa labas? Hindi! Ang kapatid ko! Pam! Mangyayari ang kinakatakutan mo dahil sa pagsira mo sa aming ritual. Ngayon sana ang masaya kong araw. Ang araw na mas magiging malakas dahil ikakasal ako sa isang birhen. Pero anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat! Bitawan mo ako! Ang kapatid ko! Huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa kanya. Bitawan mo ako! Tumahimik ang babae ka kung ayaw mong ikaw ang unang mamatay! Hindi ako natatakot sa'yo!
Kahit anong gawin mo sa akin, lalabas kami ng buhay! Ang tapang mo din, ha? Napahiyaw ako sa sakit nang biglang pinisil ni Tony ang tagiliran ko at bumao ng matatalas nitong kuko. Napapikit ako sa sakit at unti-unting nanghina. Nasilayan ko ang saya sa mukha ni Tony. Tumigil na siya at dinilaan ang kamay niyang puno ng aking dugo. Mas naging pula ang mga mata nito. Ramdam ko ang panggigigil niya sa akin bago binuhat ako palabas. Napatingin ako sa bukas na pinto kung nasaan nakakulong ang mga babae. Alam kong nakatakas na sila at mapipigilan din namin ang ritual na ito. Napatingin ako sa labas at nanlaki ang mga mata ko nang makitang ang mga babaeng akala ko ay nakatakas na ay may mga lalaking aswang na nakahawak. Ang mga itsura ng mga ito ay nakakapangilabot at alam kong kung wala kaming gagawin, mamamatay kaming lahat dito. Hinanap ko si Eman pero hindi ko siya nakita. Wala din si Obert. Biglang nakita ko ang kapatid ko kaya mas nabuhayan ako. Ate! Ate! Anong nangyari sa'yo? Pam, huwag kang magkalala. Makakatakas tayong lahat. Ate! Ate, patawad. Dahil sa akin, nasasaktan ka. Shh! Wala kang kasalanan. Hindi tayo may sala. Hintayin mo lang. May tulong na darating. Ang tagiliran mo, ate. Wala ito. Wala na kayong magagawang dalawa. Itong gabi na ito ang katapusan ninyo. Sa oras na dumating ang aming pinuno, lahat kami ay magiging malakas! Hindi yan mangyayari. Naniniwala akong matatalo ni Eman si Oper. Talaga? Alam mo, gusto kong subukan ang tapang mo. May isa kaming babaeng pwede mong kalabanin. Kung mapatay mo siya, maaari mo iligtas ang kapatid mo, pero hindi ka kasama! Kung yan ang natatanging paraan, iharap mo ang sinasabi mo. Ate, wag! Wala kang laban! Mga aswang sila! Huwag kang mag-alala, Pam. Kaya ko to. Hindi! Hindi mo kaya! Maraming beses mo na yan sinabi kahit na alam mo sa huli na dadapa ka! Nagmamakaawa ko, ate. Wag! Kung ito lang ang paraan para iligtas ka, hindi ako magkaalinlangan. Hindi! Ate! Tumahimik ka! Huwag mong sasaktan ang kapatid ko! Pumayag na ako, kaya huwag mo siya sasaktan! Ilabas ninyo ang mga kalaban ng babaeng ito. Siguraduhin mo lang na hindi siya mamamatay. Kailangan siya sa ritual. Lumabas ang isang aswang na babaeng may malaking katawan. Ang kanyang mga mata ay kulay pula at naaagnas ang kanyang kalahating katawan. Inayos ko ang aking pagtayo. Alam ko sa sarili kong wala akong laban sa aswang na ito, lalo na't sugatan ako. Ngunit ito lang ang tanging paraan. Hindi pa man ako nakakapaghanda, biglang sumugod ang aswang at kinalmot ako sa muka. Napahiyaw ako sa sakit at bago pa man niya ako makalmot ulit, sinipa ko siya. Pero hindi siya masyadong natablan. Napaatras lang siya ng kaunti. Ngunit hindi pa din ako nagpatinag. Kumuha ako ng malaking batong nasa damuhan at pinalo ang kanyang ulo. Dahil doon napaupo ang aswang. Napuno ng hiyawan ng paligid. Naririnig ko na din ang sigaw ng kapatid ko. Nanlilisik ang mga mata ng aswang na tumingin sa akin bago tumalon. Hindi ako nakapaghanda sa pagsugod niya, kaya nadaganan niya ako. Ramdam ko ang bigat ng katawan niya, kaya hindi ko siya maitulak. Gamit ang batong hinampas ko sa ulo niya, kinuha niya iyon at hinampas din sa ulo ko. Napahiyaw ako at nagsimulang makaramdam ng hilo. Ramdam ko na din ang likidong dumadaloy sa noo ko.
niyo siya! Hindi pa tapos ang palabas! Nagmamakaawa ako! Itigil niyo na ang sinasagawa niyong ritual! Eman, sa wakas, dumating ka din. Ano? Hindi ka papatay! Hindi ako basta-basta mamamatay. Ngunit ang pinuno ninyo, mukhang nag-aagaw buhay na. Ama! Hawak na mga kamay ninyo ang inyong pinuno. Ang tinitingala nyo. Hindi! Hindi maaari! Ano na lang mangyayari sa inyo, ha, Tony? Ama, paano kang natalo? Ha? May tama ka ng 2 bala ng baril sa katawan. Anak, mawawala na ng kontrol ang mga pinamumunuan ko. Mas mabuting umalis ka na. Hindi maaari. Alam kong malakas ka. Patawad, anak. Iniwan na sila ni Eman at lumapit siya sa amin at sa ibang mga dalaga. Tila nawalan nga ng kontrol ang ibang mga aswang dahil pinakawalan nila ang mga dalaga at pumunta sila lahat kay Obert. Nanlaki ang mata ko sa aming nakita. Nakikipaglaban si Tony sa lahat ng mga aswang na gustong patayin ang kanyang ama. Napuno ng hiyawan at sigawan ang paligid. Hindi na kami nagsayang pa ng oras. Tinulungan ako ni Eman patayo at nanguna siyang naglakad papunta sa daan palabas ng gubat. Kahit na masakit ang aking katawan, pinilit kong lumaban. Nangangalahati na kami ng pagtakbo nang biglang matisod ako. Doon ko mas naramdaman ang pagod. Maya, mauna na kayo. Sundan niyo lang ilaw na yan. Maya, naririnig mo ba kami? Eman, salamat sa pagliligtas sa kapatid ko. Mamaya mo na ako pasalamatan. Kailangan na nating makalabas dito. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Kaya mo pa, ate! Malakas ka! Ikaw ang pinakamatapang! Huwag mo akong iwan! Nagmamakaawa ako, ate! Mahal na mahal ka ng ate mo. Mahal na mahal din kita, ate! Kuya! Tulungan mo ang kapatid ko! Kailangan na natin siyang itakbo sa ospital. Sige! Magtutulungan tayo! Sa wakas, tapos na ang laban. Tama lang ang desisyon ko magtiwala sa'yo. Kahit hindi mo alam kung anong gagawin ko, binuwis mo din ang buhay mo. Dahil alam kong mabuting tao ka, Eman. Kahit hindi ko alam na maaaring mangyari yun kay Obert. Dahil yun ang narinig nating usapan nila kanina. Doon ko napagtanto na hindi maaaring maipakita ang kahinaan ng pinuno sa kanyang pinamumunuan. Kaya pinatay nilang sarili nilang pinuno. Oo. Pagkasabi niya noon, unti-unting lumiwanag ang paligid. Nasa labas na ang mga dalaga at naghihintay sa amin. May mga tao na din doon. Mas lalong gumaan ang pakiramdam ko. Alam kong ligtas na kami. Hindi ko na lang namalayan, bumigay na ang katawan ko at hindi na nagtagal, unti-unti akong nawala ng malay. Hindi ko alam kung ilang araw akong walang malay. Nagising na lang ako, nakatabi ko si Pam at sa kanan naman nakaupo si Eman at nakapikit ang mga mata. Bahagya kong ginalaw ang kamay ko kaya nagising si Pam. Ate? Kuya Eman! Gising na si ate! Maya, salamat sa Diyos. Ate, pinag-alala mo kami dun ah. Akala ko hindi ka na magigising.
Yun ang sinabi ng doktor sa amin eh. Wala na silang magagawa kundi hintayin kang magising. Kumusta ka? Ate, ikaw ang bugbog sarado tapos akong kakamustahin mo? Mas naiiyak ako sa'yo eh. Ayos na ako. Mahina lang talagang katawan ko. Aw! Oh, may sugat ka pa sa katawan. Huwag ka lang munang masyadong magalaw ate. Kulit naman eh. Wala ba kaming kailangang itulong sa'yo, Maya? Okay na ako. Sa ikalawang pagkakataon, nagpapasalamat ako sa ginawa mo, Eman. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Naramdaman ko ang ganang dibdib ko dahil sa mga sinabi mo sa akin. Pasensya na rin sa nangyari sa kapatid mo. Salamat. Nakita ko ang kanyang mga gamit doon noong nakarang araw. Bumalik ka doon? Oo. Pero lumipat na ang mga aswang. Iniwan nila lahat ng tinayo nila doon. At doon ko nakita ang damit at iba pang naiwang gamit ng aking kapatid. Lahat ng mga babaeng pinapatay nila, tinatago nila ang mga damit na naiiwan nito. Ayos ka na ba? Hindi madali isiping huli ko na pala nun masisilayan ng kapatid ko. Pero sinusubukan ko. Sisimulan ko sa pag-aaral na maging isang albularyo. Mukhang ito ang bago kong layunin sa buhay. Ikayo, anong sunod yung gagawin? Ate, nalaman ko pala na nakalabas na din ng hospital si Tita Paula kaninang umaga. Ganun ba? Doon pa din kayo tutuloy? Sa kabila ng ginawa niya sa'yo? Sa inyo? Wala kaming ibang malalapitan, Eman. Kung ganun, ireklamo niyo siya. Hindi na. Maya! Pam! Ligtas kayo? Tiya pala. May dinaramdam pa ang mga bata. Mga pamangkin ko, humingi ako ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Nalaman ko lahat ng pagkakamali ko. At nung nabalitaan kong nangyari sa inyo, doon ko napagtanto kung gaano ako kasama sa inyo. Patawad. Dahil sa inyo ko inilabas ang galit mula sa pamilyang nang iwan sa akin. Tiya, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Sa totoo lang, takot po akong magtiwala muli sa inyo. Gagawin ko ang lahat para magbago. Ikaw lang ang pamilyang tumulong sa akin nung malapit na akong mamatay. Kaya labis ang pasasalamat ko at pagsisisi sa lahat ng nagawa ko. Paano namin malalaman na hindi mo nagagawin ng perahan ulit ang dalawa? Alam kong naging masama ako, ngunit maniwala kayo. Magbabago na ako. Aayusin ko na ang buhay ninyo, ang buhay natin. Hindi ko na kayo pahihirapan. Hindi na ako gagawa ng ikapapahamak ninyo. Hindi ako nakapagsalita. Sa totoo lang, hindi pa din ako makapaniwala na sinasabi sa akin ito lahat ni Tia. Tumingin ako kay Pam. Alam naman naming magbago man siya o hindi, sa kanya pa din kami babalik. Hindi kami nagbigay ng sagot dahil hindi pa ako magaling. Kailangan ko manatili sa ospital ng ilan pang mga araw at sa loob ng mga araw na yon, doon ko nakita kung paano magbago ang pag-aalaga sa amin ni Tia. Palagi na siyang nagluluto at pinapakain kami. Kahit wala si Eman sa kwarto, hindi nagbabago ang pag-aaruga niya sa amin. Doon nagsimulang uminit ang puso namin ni Pam sa kanya. Oh, kumain ka pa, Pam. Ikaw din, Maya. Salamat po, Tia. Ay nako, sige na. Kumain lang kayo. Ikaw, Maya. Kumusta ang sugat mo? Kailangan ba ulit nating tawagin ng nurse? Ayos na po, Tiya. Hindi na masakit. Sige. Sabihin mo lang sa akin, ha? Tiya, mawalang galang na po. Pero bakit? Anong bakit? Bakit mo sa amin to ginagawa pagkatapos ng ilang taong pagpapahirap mo sa amin? Ay, gusto kong magbago, Maya. Nang masugatan ako ng aswang, akala ko'y mamamatay na ako. Pero nang makita kita, bigla kong naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Gusto ko kayong tulungan. Gusto ko kayong iligtas. Ang bagay na hindi ko nagawa sa sarili kong pamilya. At nang bagising na ako, nabalitaan kong nawala kayo. Labis akong nagsisisi. Akala ko'y huli na naman ako. At nang lumabas ako, hinanap ko kaagad kayo. Doon ko nalaman na nandito kayo sa ospital. Sa totoo lang po,
Hindi po talaga kami makapaniwala. Masyadong mabilis ang lahat ng pangyayari. Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi ko kayo minamadali na tanggapin ulit ako. Gagawin ko ang lahat para ipadama sa inyo ang pagbabago ko. Salamat, Iya. At para sa kaligtasan natin, kumuha ako ng katulong. Katulong? Oo. At alam kong magugustuhan ninyo kung sino. Sino po? Oh, mukhang nandito na siya. Teka. Eman? Tama si Manang Paula. Ako na magiging katulong nyo. Pumasa ako dahil isa akong manunugis ng aswang at nag-aaral na maging isang albularyo. Sabi ko na't magugustuhan ninyo. Hindi ko mapigilang matawa habang nakatingin sa kanila. Bigla kong naalala ang mga magulang namin ng kapatid ko. Ganito kasaya at kainit ang aming pamilya. At mukhang mararanasan ko na ulit ito. Hinawakan ako ni Tia sa kamay at maamong ngumiti sa akin. Lumingon ako kay Pam at pareho kaming tumango. Alam naming sa araw na ito, tinatanggap na namin si Tia Paula. Kung ganun ang katulong na mag-iigib ng tubig, Oo naman, kahit madaling araw pa. Wag, masyado ng delikado kapag gabi. ang maglalaba. Pam, tayo pa din. Tutulong tayo. Iisa lang si Eman. Uy, kaya ko yan. Huwag ka mag-alala. Katulong nga ako, di ba? Masyado naman kapag lahat sa'yo'y naasa. Sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga, Maya. Huwag mo munang isipin ang mga gawaing bahay, ah. Paniguradong pag-uwi natin, hindi yan susundin ni ate. Oo nga pala. May ibibigay ako sa iyo, Pam. Ano po to, Tia? Maligayang kaarawan. Alam niyo po ang kaarawan ko? Ay, syempre naman. Araw ng Pasko. Maraming salamat, Tia. Napangiti ako sa nakita ko. Wala nang mapaglagyan ang saya sa aking puso. Napatingin ako kay Tia at nakita kong nagbago na talaga siya. Hindi ko na malayan na napaluha na pala ako. Marahan kong hinila si Tia at niyakap. Hindi nagtagal. Naramdaman ko din ang yakap ni Pam. Alam kong marami pa kaming pagdadaanan, pero nagpapasalamat akong pinaramdam ulit sa akin ito ng Panginoon. At dito nagtatapos ang aking kwento. Sana'y nagustuhan ninyo. Sa kwento kong ito, malalaman ninyong kahit ang pinakamalupit na tao ay kayang magbago. Alam kong nakakaranas tayo ng pangyayari na parang inipit tayo hanggang sa wala na tayong ibang paraan kundi saktan ng ibang tao. Ngunit gusto ko sanang sabihin sa inyo, kahit man may mali tayong nagawa sa ating kapwa, hindi pa huli ang lahat para humingi ng tawad. Muli, ako si Maya. Nagpapaalam.